Maganda yung may music ng Christmas para feeling mo ang Pasko talaga. Minsan kailangan mo yon. Kaibigan, ito para sa mga nagdi-DIY, lalo na sa sasakyan. Magkaiba ang mga mekaniko. Hindi ako mekaniko, pero pakinggan niyo ako. Magkaiba ang mekaniko o even mga nagdi-DIY na mga tao sa west side at sa east side ng bansa. Yung mga tayo nasa parte ng, well, ako ay nasa parte ng east side kung saan mayroong snow, at kung may snow mayroong madalas ang iyong mga pagsubok sa paggawa ng DIY, pagkukumpuni ng mga sakyan. Halimbawa ay pagpapalit ng gulong. Halimbawa lang, isa lang sa maraming halimbawa, ay kalaban mo yung kalawang. Minsan ang kalawang na yon ay talagang dumidikit na parang semento, hindi lang semento, ay parang naka-weld na siya. Doon masusubok ang diskarte kung ng isang nagdi-DIY o mekaniko kung paano niya itatakol yun. Minsan ang trabaho na simple lang na tornilyo, dahil talamak at masyadong makapit ang kalawang, ay kailangan may konting finesse din, at the same time brute force na gamitin mo. Malalaman nyo yun habang ginagawa nyo ang mga trabahong ito, dahil yun ang isa sa mga pagsubok ng mga nakatira sa east side katulad ko. Nasa west, bihira yon, although hindi rin yun nangyayari din sa kanila yun, lalo at malapit sila sa dagat. Pero talagang dito talaga sa norte at sa east side, kung saan may winter, yun ang tinatakaw. Yun ang isa sa mga iniisip namin, lalo pat ang simpleng pagpapalit ng gulong, or simpleng pagpalit ng sensors or piyesa, or even baterya. Kapag corrosive at talamak ang kalawang ng tornilyo na lang, ay minsan ay kadalasan tumatagal ang trabaho. At kung mali ang tackle ninyo, mali ang approach nyo o tool na gagamitin ninyo, o tools, maring isang malaking problema to na it'll take all day or even all week na trabaho. Kaya ingat lang, yun ang paalala ko. Heto at ipakita ko sa inyo kung anong pinagmulan nitong vlog nito. Nakikita nyo dito ay itong Buick. Ito'y wala ako masyadong ilaw eh. Kita nyo dalawa dito ay tanggal na ang tornilyo. Dapat ito tinetest ko muna kung kaya ko, kasi kung hindi ay hindi ko to itutuloy. Nahirapan akong tanggalin ito. Kinailangan ko pa ng penetrating oil na lagyan para makatulong na mapaluwag ang tornilyo, kasi talagang talamak na siya sa kalawang. Hindi lang yon, isa pa rin itong bolt, itong nagamit ko ay hindi ito maganda eh. From time to time ito yung problema na i-challenge sa akin. Ito ay yung coating niya, yung kanyang shelf, yung kanyang meron siya ditong sabihin natin another skin, kung saan yun ay eventually nagfe-fail. At pag naging I hope na maliwanag to, pag ito ay nag-fail, itong coating niya o yung shell niya, itong unang shell niya ay hindi mo na nagiging rounded siya, at hindi na kumakagat ang mga socket nyo na pantanggal dito. Syempre may isa pa dito talaga na talagang purong bakal siya dito, pero hindi mo yung ma-access hanggat hindi mo matanggal yung coat na yan, at doon ako nagka-problema. Ito yung isa na sasabi ko na disintegrate na siya or humiwalay na siya. Ayan, ito yung magkalapit sila, ito yung magkasama to, nagkahiwalay na. Ito yung sasabi ko sa inyo. Ayan, ito nakabalot dyan.
sa bolt na yan. Hindi ko alam ba't nagkabutas to. Definitely hindi ako may gawa nito. Ewan ko, ako naman ang gumagawa lang naman dito sa mga sakyan namin eh. Minsan yung memory ko pinebetray ako ng memory ko. At ito yung ikalawa, di ba, dalawa sila. Ito yung ikalawa, kaibigan. Ang ginawa ko, kita nyo yan, look at that, yan yung shell. Ang ginawa ko, piniwersa ko, ilagay ko itong socket dito, make sure tinapat ko siya, make sure tama yung angulo pagpasok, tapos ginamitan ko ng maso. Ito yung paborito kong maso eh, isang diretso. Nang lumubog siya, syempre may penetrating oil na yan para makatulong. Ginamitan ko na nito ng ating stubby Milwaukee. Makakatulong nga pala kung naghahanap ka ng penetrating oil, subok na to, Seafoam Deep Creep. Only 10% remaining na daw eh, kaya i-consider nyo to. Maganda rin ang mga tulad ng WD-40 at yung mga marami pang mga sangkap dyan, marami pang mga brand, pero try this. May kamahalan ng konti pero I trust me, maganda to. Maganda mo rin itong spray upside down, hindi to nagpa-function din siya na nagagawa niya mag upside down kapag kailangan. May times kasi kailangan yung upside down ang spray. Ito hindi kayo ipapalyan nito. Isa pa, napakagaling talaga ito. Talagang it creeps at it finds those yung mga nooks and cranny, mga kasulok-sulukan. Yun ang ibig ko sabihin. Gamitin ng mga pag pwede mo maganda na panlinis ng baril at kung ano-ano pa mga tools ninyo din at pero talaga ito yung pang penetrate ng oil, kaya pang penetrating oil ito at makakatulong to sa mga stock, lalo at kalawangin at mga mahirap na tanggalin mga piyesa. Alright, hanggang dito na lang at may times na may mga pagsubok ka sa pag-DIY, huwag kang mag-give up, try other things, i-approach yun ng differently to. Kailangan hindi atake ka agad. May times na talagang atake pero kailangan kalkulado at alam at may tamang pagsasaliksik. Ito pala ang gagamitin ko para i-punch out ito. Ginamit ko ito dito eh. Ilalagay ko lang siya dito. Okay. Yan. Tapos katapos yan, saka ko siya hahawakan ko ito ng kamay, mamasuhin ko siya dito para tumalsik siya. Tulad nun, mga ganong paraan. Kasi kung hindi ko ito magagamit, diba? Yun ang mga paraan. Kaibigan, tapusin ko na to at mayroon akong mga haharapin pa dito. Kaibigan, hanggang sa muli, padayon.